sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na ng pagpupuri sa Panginoon. Awitin po natin ang bilang 87 sa atin pong mga himnaryo. Doon sa krus, dugoy na buhos. Sala natin kanyang tinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Ang sala nating naglalatang sa pag-ibig niya'y tinapan. Sang mahinaing pagpilitan at paglingkuran. Luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang naalya. Luwalhati sa Kanya. Halina at ating lawitan. Sambahin si Jesus na banal upang magkaroon ka ng buhay. Sa Kanyang ngalan, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo
numero 181 sa atin pong mga imnaryo, ang atin pong susunod na aawitin. Jesus, dakila sa amin ay tanglaw, naghanging gabay ng aming buhay. Aming ponawa ay pabatnubayan, na lagi ang masabang lalakbay. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y itong mithiin, ang paraisong langit ay kamtin sa malwalhating bayay mapiling. Isang iglesia ang tatag ng Diyos, si Kristo Jesus ang manunubos. Bayang hinirang at mahal ni Jesus, aring sarili walhati sa Diyos. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y ito ang mithiin, ang paraisong langit ay kamtin sa malwalhating bayay mapiling. Sa kalagayan sa sandaigdigan, kabalisa ay di maiwasan. Ang paglilingkod ay tibay ng dibdib, upang tapuhin natin ang langit. Kami mayroong tanging layunin, ang bawat isa'y itong mithiin, ang paraisong langit ay kamtin sa malwalhating bayay mapiling. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ang iyong maluwalhating pangalan. Numero 76, ang huli po nating aawitin. O amang dakila, sa aming maawa, anak mong dahina, nangangayo Papa, ikaw ang pag-asa, tutulong sa tuwina. Huwag kang lalayo, Ama, o Diyos, maawa ka. Kaming nabubuhay sa balat
timpalay, kanyang ibibigay, kung tayo'y magtatapat hanggang kamatayan. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal at biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, sa atin munang mga sariling mga kaluluwa, sa ating mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Huwag po natin sanang kalilimutan ang pagliligtas ng Panginoon ay magpapasimula sa loob ng atin munang mga sariling sangbahayan. Charity must always begins at home. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga kaibigan, ating mga kapatiran sa loob ng iglesia, at sa lahat po ng mga tao na naghahangad na makaalam ng tinatawag na katotohanan, na ang katotohanan po lamang ang magpapalaya sa ating mga kaluluwa sa kadiliman o sa mga bilangguan ng lahat ng suligi ng kasamaan sa ibabaw ng sanglibutan. Dumatal po tayong muli sa araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Setyembre 25 na po, 2014. Atin pong patuloy na ipagpasalamat sa Diyos na tayo po ay hindi niya ipinagkaloob sa biglang kamatayan, mabibigat na karamdaman, sa kamay ng hostisya at sa lahat po ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Maraming mga araw po, lipos ng buhay, mga pagbibiyaya at magagandang pintuan ng mga kapalaran, lipos ng mga kapayapaan, hindi lamang sa atin na mga may gulang na o mga magulang, kung hindi ipagpasalamat natin hanggang sa lahat ng ating mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, maging mga kaibigan natin, hindi po niya ipinahintulot sa anumang mga kabagabagan at mga kasakunaan at mga mabibigat na karamdaman. Tayo'y mga karaniwang mga tao rin po naman. Wala tayong pagkakaiba sa mga ordinaryong mga nilalang ng Diyos. Pare-pareho lamang tayo sa paningin ng Diyos. Datapwat sa atin po na mga nasa loob, una na nga, ng kanyang banal na katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang bago, ito ang buhay na daan. Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21, na itinalagan niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo na itinigis niya sa bundok ng Kalbaryo, tayo na naririto sa bago at buhay na daan sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia, nadarama natin ang mga pagpapala, ang pagliligtas at ang mga pagpaparanas ng Diyos.
Datapwat, malungkot po na ating wika nga na nararanasan din naman ang marami sa ating mga kapwa-tao na patuloy na napapasadlak sa kabiguan, sa mga kahirapan ng buhay, sa kamay ng mga manlilinlang na mga kapwa-tao rin naman natin, na ito po ay nagbabadya na talagang napakamapanganib po ng ating kalagayan sa sanglibutan sa huling araw na ito. Datapwat, laksan natin ang ating mga loob. Tibayan natin, dagdagan natin, humiling tayo sa Ama. Dagdagan ang ating pananampalataya na huwag tayong makabitiw, huwag tayong huhulagpos sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya rin po ang may sabi. San Juan 16:33, siya po ang nagsasabi, sa sanglibutan napakarami nating kabalisahan at mga kapighatian, datapwat lakasan natin ang ating mga pananampalataya, ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating mga problema sa buhay. Ang wika ng Panginoon, aking dadaigin ang sanglibutan. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na po natin muli ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Tayo po ay humarap muna sa Kanya at magtiklop ng ating mga tuhod. Atin muna siyang papurihan at sambahin sa ganda ng Kanyang kabanalan. Humingi tayo ng mga pamamatnubay, ng mga kapatawaran, at atin muling ipakiusap na naway dagdagan pa ang ating mga araw at ang ating mga kagaling at kalakasan, at makapaglingkod pa tayo sa Kanya kung paano o ano ang Kanyang kalooban sa langit. Ito nawa ang ating magampanan, ito ang ating maisakatuparan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na kapita-pitagan, nag-iisa kang Diyos na buhay, na Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila sa iyong pagbibiyaya. Ngunit ikaw ay Diyos napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang pinagtapatan at pinaglingkuran ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga propeta sa iyong bayang Israel. Ikaw rin po ang tumawag at nahabag, pinaglingkuran, pinagtapatan ng buong puso, buong isip at kani-kanilang buong buhay ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po kaming muli sa Huwebes po ng gabing ito. Dito po sa silong ng aming mga dampang tahanan, kahit kami po ay nag-iisa, dadalawa, tatatlo, pinakamaliit kami sa bilang, hindi namin ikinahihiya ang pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus. Ama, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong pangalang Kristo Jesus. Damahin mo po sa aming puso, sa aming mga kaluluwa, ang aming mga taimtim. Tao sa pusong pagpapailang lang sa iyong banal na kaharian sa langit, ng amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesukristo, maraming salamat po sa iyo. Isang linggong singkad na muli, ang matulin, datapwat lipos ng buhay, kagaling at kalakasan, pinalipas mo po sa buhay namin, mga mag-aanak, mga magkakaibigan, at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Salamat, wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay.
na bagaman kami po pinadadapuan mo rin ng sari-saring suliranin ng mga iba't ibang mga karamdaman ng lupang katawan, ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Dinirinig mo ang aming pananalangin sa gabi at araw. Dinadalaw mo po kami't nagpaparanas ka sa amin. Binibigyan mo pong lunas ang aming mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi mo po kami pinababayaan. Salamat, Ama, pinakakain mo kami sa araw-araw. Dinaramtan at pinalalakas ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Lalo mong itinuturo sa amin, lalo mong dinaragdagan, pinatitibay ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na mga kaliwanagan. Panginoon po naming Jesus, nalalaman naming kami po'y mga hamak na mga alabok ng putik po lamang. Sa mga araw na nagdaan, hindi ka namin nagantihan ng lalong mga gawang sakdal sa iyong banal na paningin. Hindi namin naaabot hanggang ngayon ang iyong banal na kaluwalhatian, ngunit huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi ka po magturo sa amin at pakainin muli ang aming mga nauuhaw at mga nagugutom na mga kaluluwa. Ano man sanang pagkakamalit kasalanan namin, Aman Diyos, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Ama, ipinagpapasalamat namin, hindi lamang ang pagtangkilik mo sa amin na mga magulang at may mga katandaan na sa buhay. Ipinagpapasalamat din namin sa iyo ang lahat ng mga kabutihang patuloy mong ipinagkakaloob sa aming mga anak, mga manugang, aming mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Gayon din ang aming mga kaibigang ibinigay mong hindi nagsasawa na nagsisipakinig ng iyong mga banal at dalisay na aral, at ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo put sa iyong katotohanan. Amang banal, ikaw lamang ang nakakakilala sa kanila. Ipinagpapasalamat namin sa iyong hindi mo pa rin sila pinababayaan, at manapay dinadalangin namin, dumating nawa ang iyong kalooban, sila pong lahat ay tipunin mo po sa iyong banal na iglesia. Kaming lahat magkasama-sama, kapiling namin ang aming mga sariling sangbahayan. Sa ikalawang pagparito mo po'y makapasok kami sa ipinangangako mo sa aming buhay na walang hanggan. Ama, salamat sa iyo. Hindi mo pa pinababayaan ang mga mahal namin sa buhay, na katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, maging ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, maging ni Expectacion, ni Prospero, ni Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita. Gayon din po, Ama naming Diyos, ni JC, ni BJ, JR at John Matthew, Paul, Noren at Sarah, Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, at ang maraming mga mahal naming nawawalay sa amin, sapagkat nangingibang bansa at humahanap ng kakainin sa araw-araw. Salamat sa iyo't hindi mo rin sila pinababayaan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Jacob, ni Shannon, Analira, ni Verian Guanson. Gayon din po, Ama naming Diyos, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Ador Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor Bautista. Kahahabagan mo po sana sila sa araw-araw. Ilalayo mo po sa isipan ng mga taong may madidilim na kalooban, at kung saan mang panig ng sanglibutan silang lahat nangaroroon, papatnubayan mo pong lagi ng iyong kapayapaan
at pagkakalooban mo rin sila ng mga banal na takot sa iyo, at sila po'y huwag ding makalimot sa pagtawag sa iyo at paglilingkod sa iyo hanggang sa huling hibla ng kanilang mga hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, turuan mo po sana kaming muli. Gamitin mo lamang ang bibig at labi ng iyong walang kakabu-kabuluhang alipin. Langkapan mo sana ng bisa at kapangyarihan ang iyong mga aral, at kung mapakinggan namin, huwag maging matitigas ang aming mga puso. Tanggapin naming ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, na sa huling araw na ito'y nagtuturo, nagpapaliwanag sa amin. Ginagamit mo lamang ang bibig ng iyong hamak na alipin. Ama, habang kami nakikinig, hipuin mo po sana kaming lahat. Tulungan mo sanang maragdagan ang aming pananampalataya. Palakasin mo rin po sana at pagalingin ang maraming pinadapuan mo sa amin ng iba't ibang mga karamdaman, at ang marami ng patuloy na tumatanda at nanghihina nang dahil po sa patuloy na paglakad ng mga kapanahunan. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Una na nga ang iyong alipin. Tulungan mo sanang lumawig pa ang kanyang mga araw, ang kanyang mga taon. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si Florito, gayon din po si kapatid na Concepcion Tenedero, na siya pong meron ng lubos na katandaan sa amin. Salamat po sa pagdaragdag mo pa sa kanyang hiram na buhay. Palawigin mo pa sana, Ama, at tulungan mo rin po sanang maging si kapatid na Ekspektasyon at si kapatid na Rogelio, maging si Olivia at si kapatid na Mirna Gonzales. Kami pong may mga katandaan na itutulungan mo pong laging makapagpatuloy pa ng aming paglilingkod sa iyo. Ama naming Diyos, ng buong puso namin, buong isip at ng aming buong buhay. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, maging ang aming mga tahanan, mga ari-arian at mga halamanan at mga hayupan. Tulungan mo rin po na manatiling nasa kapayapaan, mapalayo sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan at mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa maraming mga taong may mga madidilim na puso at kaisipan. Ang lahat ng ito, Panginoon, Ikaw ang nagturo sa amin, anumang hihilingin namin sa iyong marangal na pangalang Kristo Jesus. Ito ang iyong diringgin sa langit, ito ang iyong ibabasbas sa amin at ibebendisyon sa araw-araw, magmula po ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, mga minamahal po namin na mga tagapakinig, atin na pong ihanda ang ating mga sarili. Tawagin na natin ang ating mga kabiyak, mga kasangbahay, mga anak, mga manugang, mga apo, at ang ating mga banal na kasulatan. At buksan na po natin ang ating pinakapaksa sa aklat po ng Evangelistang si Juan sa kanyang kapitulo 14 at versikulo 13. Ang unang bahagi po, ito po ang ating pinakapaksa. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, yaon ang aking gagawin. Dito po sa ating pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito, 25 po ng Setyembre 2014, ito po ay isang napaka madaling unawain na paksa. Anuman ang ating hihilingin sa aking pangalan, pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, yaon ang aking gagawin o yaon ang gagawin ng Panginoong Hesukristo sa atin. Bagaman ito po ay simpleng-simple,
Mga kapatid, gayon man ay hindi pa rin natin lubos na nasasaksihan sa halos lahat ng mga tao na sila po ay humihingi lamang sa Panginoong Hesus. Kung bakit nga po sa atin sa huling araw na ito, tayo po ay pinalaki sa mga tinatawag na kinagisnan na mga pananampalataya. Kung mayroong mga nakikinig na mga pagano, yung sumasamba po sa mga larawan, tumatawag hindi sa Panginoong Hesukristo, kung hindi sa iba't ibang akala nila ay Diyos. Huwag po kayong magagalit, sapagkat ang katotohanan po lamang ang magpapalaya sa atin, ayon din po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuti po, makinig muna tayo mga kapatid. At tayo naman, binigyan ng Diyos ng tinatawag na karunungan, ng katwiran, kaya tayo nalalaman natin kung alin yung tama, kung alin yung mali. At kung tama naman ang napakinggan natin, ito po ay ating tanggapin sa ikabubuti po ng ating mga tinatawag na kalagayan dito sa lupa. Kung ano po ang dahil at bakit, sa Panginoong Hesukristo lamang tayo hihiling ng anumang bagay. Yung salitang anuman, kasama na po ang lahat ng bagay doon. Superlative na po yun. Ang ibig sabihin, magmula sa pinakamahalagang bagay hanggang pinakamaliit na bagay, hihilingin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang pagpapasimula, ang unang tanong natin, ayon po sa Panginoong Hesukristo mismo, sa Kanya mismo, ano po baga ang kasalukuyan na kalagayan ng buong sangkatauhan o ng buong sanglibutan ngayon po, 2014. At alam natin, malapit na po ang pagkawasak, malapit na ang katapusan nitong sanglibutan. Ano ang kalagayan natin? Sa Mateo, buksan ninyo Kapitulo 24 at versikulo 6. Ganito po ang pagpapaliwanag sa ating aralin sa Huwebes po ng gabing ito. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dadapwat hindi pa ang wakas. Sa atin po na tinatawag natin ang ating mga sarili na mga Kristiyano, na tayo tinatawag natin ang sarili nating mga anak tayo ng Diyos, at napapag-aralan natin, napapakinggan, binabasa natin ang Biblia. Alam natin merong tinatawag na 3 saaba sa Apokalipsis. Wala po doon yung ating pag-aaral. Yung pong 3 saaba, yun po ang 3 mga dakilang digmaan. Natapos na po ang unang saaba, yung First World War. Natapos na rin po ang ikalawang saaba, yung Second World War. At ngayon po ay napipinto ang tinatawag na ika-3 saaba. At alam natin, maging ang mga tao, mga pantas na mga siyentipiko, humuhula at nagsasabing pag naganap na ang ika-3 digmaan, wasak na ang mundo sapagkat ngayon pa lamang, yung tinatawag na atomic bomb, hydrogen bomb, kung ano-anong mga megaton bomb, talagang nangakahanda na nga po yan. Nababalitaan natin sa mga pahayagan, ang Iran, meron ng mga atomic bomb, ang Syria, ang tinatawag na mga Iraqi, mga Palestino, ang Amerika, numero 1 sa dami ng atomic bomb, ang Russia,
na talagang iniintay na lamang ang tinatawag na isang pindot ng buton, talagang matatapos na po ang sanglibutan, alam natin yan. Ngunit, bago po maganap iyang kawakasan ng sanglibutan, nagsalita ng hula ang Panginoon, mga kakarinig kayo ng mga digmaan. Kaya nga, maraming chismis ng mga digmaan sa Pilipinas lang, madalas digmaan sa Mindanao. Mga tagapakinig po namin, sa tinatawag na sa buong Asia, dito sa Vietnam, sa Korea, katatapos lang, alam natin yan. Yan ay mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, sapagkat 24/7, magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At anong magiging bunga ng mga digmaan? Magkakagutom. At pagkatapos, lilindor sa iba't ibang dako na kasalukuyang nagaganap. Hindi ko na kailangang isa-isahin ang mga lindol na naranasan na nating mga tao nitong nagdaang mga araw, mga buwan at mga taon. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito, siyang pasimula ng kahirapan. Ito na po ang kalagayan natin ngayon 2014 sa ibabaw ng sanglibutan. Naghihira po ang buong sangkalupaan, mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Bagaman napapakinggan natin yung mga sona-sona ng mga presidente, katulad nitong si Presidente Aquino, umunlad na raw ang bayang Pilipinas, pero nakita naman ninyo, ayoko nang isa-isahin ang mga katiwalian na ginagawa sila mismo na naroon sa gobyerno, kung paanong yung mga salapi na dapat sana'y napunta sa agrikultura, dapat sana'y napunta sa edukasyon, dapat sana'y napapunta sa medisina. Para makita mo talagang umunlad ang bayang Pilipinas, napunta saan? Sa bulsa. Nino, alam na ninyo ang ibig kong sabihin. Kaya lalong naghihirap. At dito rin sa Amerika, hindi lamang ninyo nalalaman. Bagaman magandang gumawa ang mga politiko rito, sa katotohanan po, nagdarahop din ang Amerika. Kaya nga kami na mga senior citizen, marami na mga benepisyong nawawala sa amin. Mga kapatid, ang ibig sabihin, natutupad ang sinilita ng Panginoong Jesucristo nang kanyang sabihin sa huling araw, magkakaroon ng tinatawag na mga kahirapan. Pinatutunayan po baga naman ito ng mga apostol. Sangayon po sa kanilang mga aklat na ipinasulat din naman ng ating Panginoon Diyos. Buksan natin ang mga talata ni Apostol Pablo sa ikalawang aklat ng Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1. Datapwat alamin mo ito, Timoteo, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat, ano po ang magiging tinatawag na pinakadahilan at magiging mapanganib ang sanglibutan? Dito, ang ipinakikilala ni Apostol Pablo, ang mga kapanahonan natin magiging mapanganib. Una na nga po, kasama na riyan ang tinatawag na paghihirap ng buong sanglibutan. O hindi ba ang kahirapan ay kapanganiban? Hindi ba dahil sa ang mga tao, dahil sa paghihirap, ang daming mga kumpanya na nangagsasara, ang daming nangawawala ng hanap buhay? At hindi ba totoong libu-libong mga pamilya ang nagbabalikan sa Pilipinas magmula sa Syria, magmula sa Afghanistan, magmula sa iba't ibang dako ng Middle East nang dahil sa mga digmaan? Mga kapatid at mga minamahal na mga magulang. At pagbalik nga muli sa Pilipinas, wala namang mga hanap buhay. Ano ang mangyayari? Mga kapatid, tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng bagay ibibigay ng tao alang-alang sa kanyang buhay, para mabuhay mo lamang yung sarili mo, para mabuhay mo yung asawa mo, para mabigyan mo ng ikabubuhay ang mga anak mo.
nawalan ka na nga ng trabaho, ano ang mangyayari? Di mapipilitan ng taong gumawa ng masama, mapipilitan ng mga taong magnakaw, mapipilitan ng mga taong pumatay. Magagawa ng tao ang lahat ng karahasan. Bakit? Kailangang mabuhay siya at ang kanyang pamilya. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo, 3:1 ng ikalawang Timoteo, alamin mo ito. Sa huling araw, darating ang tinatawag na panahong mapanganib. Bakit nga po? 3:2, ituloy natin hanggang 3:3. Ito po ang pagpapaliwanag pa. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayan na nga po. Malimit ninyong mapakinggan kay kapatid na si Rilo, mga kapatid at mga magulang, charity begins at home. Totoo naman po Maging ako, si kapatid na si Rilo ninyo, sa awa at tulong ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos makarating dito sa Amerika. Bakit? Iniibig ko po ang aking sarili, iniibig ko po ang aking asawa, iniibig ko po ang aking mga anak, mga manugang, mga apo, at nung kapanahunan na ako'y nasa Pilipinas, patuloy na ang paghihirap noon, at ang mga nakaupo ay mga mandarambong naput, mga magnanakaw ng kabangyaman ng Pilipinas, at nakita ko po na hindi ko kayang buhayin sa Pilipinas ang aking sangbahayan at ang aking sarili. Sa awa tulong ng Diyos, dinala tayo rito. Binigyan tayo ng magandang hanap buhay, kaya nakapagpapatuloy ang aking sangbahayan ng matuwid na pamamaraan ng kabuhayan na hindi nagnanakaw, hindi gumagawa ng masama. Bakit? Meron tayong hanap buhay. Kaya hindi po, mga kapatid, masama ang ibigin natin ang ating sarili. Dadapwat, nang dahil nga po sa kahirapan, ang wika ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, na dahil dito, nauwi saan? Maibigin sa salapi. Kaya, talagang kailangan ng tao sa lapi para ikabuhay. At sinangayunan din ng Panginoon ng kanyang sabihin, ibibigay ng tao ang kanyang wika nga, ang lahat sa kanyang buhay, para lamang siya mabuhay. Gagawin ng tao ang lahat. Yun nga lamang, sa marubdob at masidhing tinatawag na kahirapan, makinig tayo mabuti Iba po yung mahihirap na napilitang magnakaw para may ipakain sa kanyang mga mahal sa buhay. Datapwat dito, meron talagang literal na mga tao na maibigin sa kanilang sarili. Ayan. At makikita natin diyan, yung mga taong nakakulong na, mayayabang pa rin. I am the best, I am the greatest, kakandidato ako ng pagka-presidente kahit na sila'y nakakulong na nang dahil sa kanilang pandarambong. Hindi ko na kailangan banggitin ang mga pangalan ng mga taong ito. Kayo na nakakaalam. Yan ang mga taong maibigin sa sarili. Mga kapatid at mga magulang. At kung binanggit ko man, yung ibang mga tao na napilitan para buhayin ang kanyang sangbahayan, mga kapatid, bagaman hindi maibigin sa salapi yun, pero tinutupad lang ng ating pag-aaral ang sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay ibibigay ng tao alang-alang sa kanyang buhay, kahit na magnakaw, para mabuhay. Mga kapatid, pero alam natin yun ay masama. Mga kapatid at mga magulang, may paraan para ang tao, anuman ang hirap, hindi siya makapagnakaw. Kaya nga tayo tinuturuan ng araling ito sa araw at oras pong ito. Ang ipinakikilala ang pinakapunot dahil ng pagsagana ng katampalasanan, mga kapatid, sa huling araw, maraming mga tao pa rin maibigin sa sarili, mayayabang, maibigin sa salapi. Kaya makita mo yung marami dyan tambak-tambak na yung salapi, umaapo na sa kanilang mga bathtub, nagnanakaw pa rin. Said na, wala nang mananakaw. Wala nang ikabubuhay yung mga kapwa nila mamamayan. Nakaw pa rin ang nakaw. Kaya ibinunyag ng Diyos ang kanilang mga kasamaan. Mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pagtuturing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag. Kaya nakakakita tayo dyan, mga tao,
walang katutubong pag-ibig. Nadaanan lang at nakatuwaan lang yung mga wika nga kabataang nag-uusap-usap sa mga kalye, tinapatan ng mga nakamotorsiklo, pinagbabaril. At ang iba naman, ninakawan pa, hinold up, kinidnap, hindi pa nagkasya, binaril pa, pinatay pa. Walang pagluluban. Mga hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos at may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Mga iginagalang na mga tagapakinig, yun ay ilan lamang sa mga kadahilanan kung bakit ang panahon ay naging maligalig. Datapwat, mga tagapakinig, ang ating pinakapaksa, ang ating inuugat dito, yung huling kapanahonang ito, na talagang nagaganap ang sinalita ng Panginoon, nakasabay ng alingaw-ngaw ng mga digmaan. Digmaan sa Syria, digmaan sa Iraq, digmaan sa Israel. Ngayon, patuloy pa rin ang bombahan sa kabila ng ceasefire. Sa araw at oras na ito, na sinasalita ko ito, patuloy pa rin ang bombahan ng mga Palestino at mga Israelita. Sa kabila ng sila'y nagkasundo na magkaroon muna ng ceasefire, datapwat patuloy pa rin ang tinatawag na alingaw-ngaw ng mga digmaan. At dahil nga po sa mga digma, mga kapatid, na pinangyayarihan o kinasasadlakan ng mga kagibaan at ng mga pagpapatayan ng mga tao, patuloy po, mga kapatid, nginangat-ngat ng kahirapan ang buong sangkalupaan at kasabay na rin ng pagsagana ng katampalasanan ng maraming mga taong walang kabanalan, walang pagkatakot sa Diyos at hindi nakakaunawa ng tinatawag na daan ng kapayapaan. Ngayon, ang atin pong tanong, ayon din po kay Apostol Pablo, na siyang ilaw sa mga hentil, bakit nga po baga ipinahintulot ng Panginoong Hesukristo na sa huling araw nating ito ay makaranas ang mga tao ng masidhing mga kahirapan? Talagang merong dahilan Merong pinakapuntong dahilan na yun talaga ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos, ipinahintulot na mangyari, magkaroon ng mga digmaan, magpatayan ng mga tao, at ang maraming mga tao ay magwika nga, magtaas ng kanilang mga sarili, magsabing, I am the greatest, I am the best, I am the greatest. Mga sakim, mga magnanakaw, mga walang pag-ibig sa kanilang mga kapwa. Bakit nga ipinahintulot yan? Merong punong pinanggalingan. Mga kapatid, hindi ba nalalaman natin ang Diyos ay pag-ibig? Hindi ba nalalaman natin ang Diyos ay katarungan? Hindi ba nalalaman natin ang Diyos ang pinaka-makapangyarihan sa lahat? Hindi ba ang ibig ng Diyos walang mapahamak? Walang matapon sa impyerno? Bakit nga ipinahihintulot sa huling araw na ito? Mas maraming mga tao patuloy na maging masasama at mapapatapon sa impyerno, tiyak na tiyak. Mga kapatid, ano ang pinakapunong dahilan ng lahat ng mga bagay, maging yang mga pagdirigmaan ng mga bansa at ng mga kaharian? Romanos 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakatalastas. Ayan. Walang nakakaintindi. Wala. Anong dapat nilang intindihin? Walang humahanap sa Diyos. Silang lahat nagsilihis. Wala ikang nagtatanong, walang humahanap sa ambanaro ng Diyos. Naintindihan ba ninyo ang ating paksa? Kaya ipinahintulot sa kahirapan, kaya ipinahintulot sa mga digmaan, kaya ipinahintulot, mga kapatid at mga magulang, sa mga malalakas na lindol, at sa iba't ibang mga talata, malalakas na mga daluyong mga ulan, mga tsunami,
mga kagibaan at mga kawakasan ng wika ni Propeta David o Daniel 9:26. Ang wakas noon ay mga baha at mga digmaan. Ang kagibaan ay naipasya na. Bakit? Ipinagpasya ng Diyos ang buong sanglibutan patuloy sa kanyang kagibaan. Ano ang punot dulo? Walang humahanap sa Diyos, walang taong matuwid, wala. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 3G hanggang 18, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan, ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Ayan. Alam na natin yan, talagang mabilis sa pagbububo ng dugo. Mabanggit lamang natin, yun ngang nangyari dyan sa Mindanao ng mga nakalipas na eleksyon hindi na naisip nitong isang gobernador sa Mindanao na ang ipapapatay niya ay mahigit na 50 mga journalist, mga empleyado ng dyaryo na wala namang ginawang masama sa kanila nang dahil lang sa politiko o politika, nang dahil sa pag-ibig sa kapangyarihan. Isipin niyo, ipinapatay yung 50 mahigit na mga 50 mga kaluluwang wala namang masamang ginagawa kung hindi ang maglahad lang ng ginagawa nilang mga politiko sa Mindanao. O hindi ba? Pinagraratrat, pakatapos ipinag-utos na ilibing sa bundok na kanilang kinamatayan. O ngayon, ilang taon na nakakalipas, wala pa rin nangyayari. O ano ang nababalita? Korupsyon na, korupsyon pa rin. Nababalita ang binabayaran ng kung ilang milyon yung mga abogado, pati ang Supreme Court. Mga kapatid, sang-ayon sa balita, tila ang wika nila. May tumanggap na rin ng SOHOL, pati yung Department of Justice. Huwag kayong magagalit sa akin, hindi po ako naninira. Hindi po ito lebelo. Inuulit ko lang yung napapakinggan namin sa TFC channel. Matulin sa pagbububo ng dugo. Kakilakilabot ang mga taong ito. Mga kapatid, ang kanilang mga paay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan, eto na. Kaya ibinigay sa kagibaan At kahirapan ang nasa kanilang mga daan, ang daan ng kapayapaan. Hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Amen. Ngayon, alin nga po baga yaong daan na hindi nakilala ng halos lahat ng tao sa sanglibutang ito? Kaya ang buong sanglibutan ay wika nga ay patuloy sa kanyang mga kahirapan. Sa Juan 14:6, buksan po natin mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Ang ating Panginoong Hesukristo pala ang hindi kinilala o hindi nakilala ng maraming mga tao. Na siya pala ang daan. At kung sasabihin naman natin, nasaan ang Panginoong Hesukristo? Paano tayo makakadaan sa Kanya? Ito po ay espiritual na pananalita. At dito po, nauunawaan natin, malimit nating mapakinggan sa Colosos 1:18, si Kristo po ang ulo ng katawan. At kung ano ang katawan, yaon po ang iglesia. At kung ano mayroon sa iglesia, 1:14 din ng Colosos, siyang kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kung ano ang opisyal na pangalan ng iglesia, sa 2:14 ng unang Tesalonika, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sa makatwid,
Yung iglesia na itinayo sa Jerusalem ng Hudya, na siya nating tinutularan ngayon sa huling araw na ito, tayo na nasa loob na ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yaon po ang ating Panginoong Hesukristo. At yun din po ang taong bago na ating naunawaan ng nakalipas na mga linggo at mga Huwebes, na naroon ang kapayapaan, doon ginagawa ang kapayapaan na taong bago, ang uloy si Kristo, ang katawan tayong mga tao, mga kapatid at mga magulang. At ito rin ang daan, Aklat ng Mga Gawa 22:4, na itinuro sa atin na pinag-usig ni Apostol Pablo nang siya po ay nasa relihiyon pa ng mga Hudyo. 22:4 ng Gawa, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa mamatay. Natatandaan ninyo? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka baga, Panginoon? Ako, si Jesus na iyong pinag-uusig. Ang pinagpapapatay ni Pablo at ibinibilanggo, hindi naman ang Panginoong Hesukristo sa literal na pangunawa. Ngunit, ng pagpapatay niya at usigin, Galatias 1:13, nalalaman ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking malabis na inuusig ang iglesia ng Diyos. Yaon ang katawan ng Panginoong Hesukristo, yaon ang ipinakikilala rin naman ni Apostol Pablo sa 2:31 ng unang Korinto. Itinuturo ko sa inyo ang isang daan na kagaling-galingan. Sa mga tuwid, ang daan ng kapayapaan, ang daan ng buhay, ang daan patungo sa Ama, walang iba kung hindi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na hindi po nakilala ng mga tao. Bagaman ito itinuturo natin, ipinaliliwanag natin, isinisigaw natin, ayaw pa rin tanggapin ng mga tao, ayaw pa rin nilang kilalanin na mayroong isang tunay na iglesia. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na hindi kwartahan, hindi salapian, na naririto lamang ang tinatawag na kapayapaan, lalo na nga sa huling araw na ito, na ang sanglibutan ay patuloy sa kanyang pagkasira, mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. At sangayon pa rin kay Apostol Pablo, sa 10:19, tungkol sa daang ito na kanyang pinag-usig na itinuturo niya na daang kagaling-galingan. 10:19 hanggang 20, basahin natin, Ebreo, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng daang bago at buhay, na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwid baga sa kanyang laman. At meron dito sa bago at buhay na daan? 10:21, may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sino ang dakilang saserdote na presidente sa bahay ng Diyos? 3:6 ng Ebreo, si Kristo gaya ng anak. Bakit sinabing gaya? Nakitulad lang, nag-anyong alipin. 2:5 hanggang 10 ng Pilipos, nagkatawan tao, 1:1 ng San Juan hanggang 3. Nang pasimulay berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagkatawan tao ang berbo. 1:14 ng San Juan. Si Kristo, ang dakilang saserdote natin sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Bahay ng Diyos na buhay. Ang Diyos natin dito, buhay, hindi patay. Hindi patay na makatulad ng maraming mga iglesyang itinayo ng tao. Ang mga Diyos ninyo dyan, puro patay. Mga tagapakinig po namin, huwag kayong magagalit sa amin. Nagsasabi kami sa inyo ng katotohanan. Unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na uugaliin nila sa bahay ng Diyos na buhay. Kaya ito po ang bago at buhay na daan na itinuturo namin sa inyo na dapat ninyong kilalanin at dapat nating lahat sampalatayanan na
kung ibig nating maligtas sa lahat ng mga paghihirap na nagaganap sa buhay na ito. Sa uling araw, dito tayo papasok. Masusumpungan natin ang katubusan, ang kapayapaan ng ating mga kaluluwa. Mga tagapakinig po namin. Ngunit, sa katotohanan, ano nga po baga? Ang mga daan o mga iglesia na pinipili ng mga tao na kanilang lakaran. Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Ito nga po ang nangyayari. Sa kabila ng aming paghihirap, isinisigaw namin, libre na nga. Dumarating na sa inyong mga bahay, bubuksan na lang ninyong Facebook ninyo. Ang marami, pinadadala namin ng CD-ROM, gumagastos kami ng selyo, gumagastos kami ng mga CD-ROM. Libre! Para mapakinggan lang ninyo ang katotohanan sa ikaliligtas ninyo ng inyong mga kaluluwa at makapasok kayo sa buhay na walang hanggan, libre. Pero ano pa rin ang pinipili ng halos lahat ng mga tao? Mga kapatid, may daan, tila matuwid. Pinipili nila yung tila matuwid sa kanila. Kapatid na si Rilo, wag mo na kaming pag-aksayahan, wag mo na kaming problemahin, wag mo na kaming piliting sumanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ninyo. Kung saan po kami nabuwal, kung saan kami nadapa, doon na po kami babangon. Kung ano po ipinamana ng aming mga magulang, doon na po kami mamamatay. Di bahala kayo sa buhay ninyo? Sino tinakot ninyo? Di ba anong pinili? Ang pagsamba pa rin kay Birhen Maria. Ang pagsamba pa rin sa mga larawan. Yung iba naman mga iglesia ng tao. Dito na lamang po kami sa iglesia ng tao. Si Kristo'y tao, ang obispo namin, sugong anghel. Dito na lamang po kami sa iglesia namin, ang obispo namin, diksyonaryo ng Biblia. Huwag kayong magagalit sa akin. Pinili ninyo. Ang alin? Mga magulang, ang inaakala ninyo, matuwid na daan. Pero ang dulo ay impyerno. Ang dulo, sumpa. Ang dulo, mga kahirapan. Ang dulo, mga kapatid, ang kamatayan sa impyerno. Totoo ba yan? Bakit? Bakit naging kamatayan ang dulo nila? Romanos 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ayan. Alam natin, sa halip na sambahin yung lumalang na dapat purihin magpakai kailanman, ang sinasamba, ang niluluhuran nila, yung mga larawan na mga patay, walang buhay. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang, mga kapatid. At sa 1:23, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ayoko nang ulit-ulitin pa sa inyo. Nako, sa simbahang Katoliko at maging sa mga Protestante, diyan kayo makakakita ng mga iskayola, mga larawan. May mga ahas pa, may mga ibon pa, may mga kalabaw pa. Ay, nako. Mag-aral tayo, mga kapatid. Magsaliksik tayo. Hanapin natin ang katotohanan. Huling katanungan. Dahil po sa patuloy na paglaganap ng kahirapan ng mga tao, sanhi na rin po sa kawalan ng pagkatakot sa Diyos, ano ang kinasasadlakan nga ng mga tao? Basahin po natin ang mga huling talata na ating mapapakinggan. Mga iginagalang po namin na mga tagapakinig. 2 Tesalonica 2:11. At dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa mga kasinungalingan. Binigyan po ng Diyos ang mga tao, ang buong sanglibutan, masasabi ko na, nang tinatawag na kaguluhan, delusyon, na nagkaroon sila ng tinatawag na pagkalito. Ang mga tao nalilito. Hindi malaman kung saan patutungo. Hindi malaman kung saan paroroon. Hanap ng ikabubuhay. Ang iba nga po nagsisipaniwala dyan sa Pilipinas. Kunin na naman nating halimbawa.
Santambak ang mga scammer dyan, ang mga manlolokong, mga job agency, ika. O, hindi ba katakot-takot? Hindi ba totoo ang sinabing ito ni Apostol Pablo? Sa unang sa kanyang ikalawang Tesalonica 2:11, dahil sa mga pagsamba ninyo, sa mga birhen, sa mga larawan, sa mga ginawa ng kamay ng tao, ipinadala kayo ng Diyos sa paggawa ng kamalian. Nako-confuse kayo, natataranta. Sa kabila ng tinatawag na pagnanasa ninyong mabuhay kayo, naloloko pa rin kayo ng mga job agency. O hindi man nakikita natin sa TFC, katakot-takot ang mga wika nga, yung tinatawag na mga fake agency na kinukuha yung mga pera ng mga tao. Ipinagbili ko ang aking kabuhayan, isinanla ko ang aking kalabaw. Pagkatapos po, inaakala kong makakarating na ako ng Saudi. Ako'y bumaksak sa Mindanao. Ako pala doon lang sa Cebu, ibinaksak ng eroplano. Ako pala walang visa. Ang visa pala na ibinigay sa akin ay fake, kaya ako na-deport pa uli. Mga kapatid, ibinigay kayo sa kalituhan para paniwalaan ninyo ang lahat ng mga kasinungalingan. Mga kapatid at mga magulang. Kaya ipinahihintulot ng Diyos sa mga lalong kapighatian ang mga tao sapagkat ayaw nilang maniwala na sa ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang dapat tayo dumaan. Kaya nga ano po ang siyang tanging panglunas? Huling-huling katanungan, ano ang tanging solusyon sa lahat ng ating mga wika nga kapighatiang patuloy nating nilalakaran sa ating mga sariling mga kinaroroonan? Mga kapatid, Juan 14:13, ito na nga po ang ating paksa. At ang anuman na inyong hilingin sa aking pangalan, ang nagsasalita, Panginoong Jesucristo, anuman, superlative, lahat ng bagay kasama na. Gusto mo ng trabaho? Gusto mo, mga kapatid, na magkaroon ng mapayapang kabuhayan? Gusto mong makarating sa langit? Hilingin mo sa aking pangalan. Yaon ang aking gagawin sa iyo. Pero wag naman kayong magpaulol, magpaloko sa mga maraming leader ng mga relihiyon. Bebentahan kayo ng payong. Bebentahan kayo ng panyo. Gusto mo ika magandang asawa? Gusto mo ika ng swimming pool? Gusto mo ng apartment? O, bumili kayo sa amin ng panyo. Bumili kayo ng payong, isulat ninyo. Tapos magkita-kita tayo sa Luneta. Mananalangin tayo kay Brother JC. Pagsigaw ko ng Hallelujah! Amen! Tumalon kayo 3 ulit. Iharap ninyo sa langit yung payong na naroon ng panyo na sinulatan nyo ng inyong kahilingan. Pag-uwi nyo ng bahay, isipin nyo, tinanggap nyo na. Napakalaking kalokohan, napakalaking kasalbahian, napakalaking kawalang yan ang ginagawa ng mga mangangaral na yan. Sana'y buksan ninyong mata ng inyong mga puso, mga kapatid, at huwag ninyong tatawagin ang Panginoong Jesucristo, Brother JC. May wala kayong galang, mga lapastangan kayo. Banggitin mo lang ang pangalang Diyos. Nang walang katuturan, tatapong ka na ng Diyos sa impyerno. Magkakasala ka na sa Panginoon Diyos. Tapos tatawagin mong Brother JC. Brother Jesse daw, ang Panginoong Jesucristo. Ano kayo? Sanggano kayo, ha? Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin, ho? Mga kapatid, bakit? Tanging sa pangalan lang ng Panginoong Jesucristo tayo hihiling ng ating anumang kahilingan. Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa ibabaw ng lupa, ng nasa ilalim ng lupa. Ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang Diyos ng langit. Pati yung nasa langit, luluhod sa kanyang pangalan Nang nasa lupa, tayong mga tao, luluhod sa pangalan. Sa kanya lang tayo hihingi ng ating kahilingan at nang nasa ilalim ng lupa. Kung may mga duwende, kung may mga tiyanak, pati sila hihingi lamang. Luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya po ang Diyos ng lahat. Nang nasa langit, nasa lupa at nang nasa ilalim ng lupa, sumasaibabaw ng lahat, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang Panginoong Jesucristo. Mga magulang at mga tagapakinig po namin. Ngayon,
Huling-huling katanungan. Karapat dapat bang mga tao tatawag pa sa mga birhen? Sa pangalan ni Birhen Maria? Sa pangalan ni Pedro? Sa pangalan ni Papa Paulo II? Sa pangalan ng Papa San Juan 23? Sa pangalan ni Kalunsad? Ni Christopher? Katakot-takot ninyo, mga Diyos ninyo. Ano sinasabi at tinuturo ng Biblia tungkol sa pangalan na tanging-tanging ipinag-uutos na sa Kanya lamang tayo hihingi? Aklat ng mga Gawa 4:12, o sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa kanino mang iba, walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pangalang Jesucristo lang. At saan pa? Sa pangalang Dios, Diyos. Tunay ba yan? Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan. Sino po nagsasalita? Ang Panginoon. Ano ba pangalan ng Panginoon? Amos 5:27. Aking papapasukin kayo sa dako paroon ng Damasco sa pagkaalipin, sabi ng Panginoon. Ano ang pangalan ng Panginoon? Na ang pangalan Dios, Diyos. Balikan natin, 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalang Diyos at sa aking ginawa. Ano ang ginawang pangalan ng Diyos ng magkatawan tao? 2:36. Pakatalastasin ng bansa ng Israel. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, si Jesus na inyong ipinako sa krus. Amen. Bawat tinatawag sa aking pangalang Diyos, bawat tinatawag sa aking ginawa na pangalan na Diyos, Kristo Jesus. Kaya nga ang pangalan ng iglesia, unang Tesalonica 2:14, iglesia po ng Diyos, kay Kristo Jesus. Amen. Tutularan na lamang natin. At sa 42:8 ng Isayas, ang aking pangalan hindi ko ibibigay sa ibang kalwalhatian o sa kalwalhatian ng mga larawan. Amen. Panginoong Jesucristo lang tayo tatawag, mga kapatid. Sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang dako na pinag-uutusan niya na dito natin gagawin ang lahat ng kabanalan. Ezra 7:23. Ano mang kabanalang iniuutos ng Diyos, gagawing lubos sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang itinuro sa atin. Ito nawa ipagpala sa atin magmula ngayon magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ibasbas at ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.